So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning guys. So, sa mga subscriber ko at sa mga followers ko sa sumusubaybay sa channel ko. So, pasensya na nga pala kayo dahil matagal-tagal din hindi tayo nakapag-upload, nakapag-vlog sa ating munting palaisdaan dito sa likod ng bahay. So, update ko muna kayo guys. Mag-update tayo ngayon sa ating palaisdaan sa likod ng bahay. Yung setup ko nga pala guys na itong setup ko na to, itong tray layer na arak na to is ilinipat ko na dito sa labas. Katabi ng mga breeder catfish natin guys. So paglabas ng paglabas, yan, paglabas na paglabas dito sa pintuan ko. Ito yung makikita mo. Yan, makikita mo yung tray layer na rack dyan. Nandito yung ating African catfish na mga breeder size. So dyan nakalagay. So yan, dyan nakalagay yung breeder size natin guys. Tapos dito ko na linagay yung ano natin, yung rack natin. So yung mga laman nga pala nito guys, may mga bago tayong ano dito, mga isda. Meron tayong 6 na pirasong Oscar. So maliliit pa sila guys, almost 3 inches pa. Tapos meron tayong nag-iisang malaking angel fish diyan. Breeder na to guys, may partner to babae, kaso nga lang namatay, pinatay niya siyang may salarin kung siya may kasalanan kung bakit namatay yung partner niya. Pagkatapos nilang mag-breed guys is gusto niya na ulit mag-breed tapos ayaw pa nung female, so pinatay niya, namatay. So meron din tayong mga ano diyan, barb green. Tapos meron akong project dito guys, may na-breed tayong ano convict na albino. Ayan, 3 piraso yan sila guys. Ayan yung isa, yan albino yan guys, convict. So ihiniwalay ko tong tatlong to kasi sila yung tatatlong lumabas dun sa mga convict nating inibreed. Tapos meron tayong mga bagong strain ng gapi dito guys. Ayan, di ko alam anong tawag dyan, pero meron tayong trio dyan. At nag-lay na rin sila ng fry, mga 5 piraso lang kasi itong gapi na to is kumakain ng fry, kaya siguro kukunti yung nandiyan dyan. Tapos meron pang ibang strain dito guys, hindi ko rin alam kung anong tawag dyan, di kasi ako familiar sa mga gapi guys. Pero nag-acquire na tayo ng mga panibagong isda. Yan, pinaparami ko to sila. May mga fry na rin dyan guys, o siguro mga mahigit 10. So yan, nagpaparami tayo ng mga isda guys para may maibenta tayo. Tapos meron naman akong mga goldfish dito, mga panibagong goldfish. Shoutout nga pala sa pinagkunan ko ng mga goldfish na to kay Boss Morris sa Tandag City. Ayan. Ayan na boss, yung mga goldfish mo boss, okay naman sila dito. So naka ano naman yan, naka top filter naman yan. Ayan. So dito naman tayo sa ating concrete pond. Yan, medyo magulo nga lang guys kasi inayos ko yung mga ano, nag-aayos ako dito. Yan. So yan, reset ko na rin to guys. Meron tayong paanak dito na mga ano, mga fry ng catfish. Hindi nga lang talaga masyadong makita. Kung konti na lang yung nandito sa chamber na to. Ayan. Ayan, yung mga paanak nating catfish. Ayan. Ayan. So konti na lang yung mga nandito sa chamber na to. Kasi bali nahulog na sila dun sa kabilang chamber. So, ayan, bali flowing yung ano nito guys, yung tubig nito, ayan, gagaling dun sa ano, main tank natin. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon guys is pasilip lang sa mga ano natin, sa mga alaga natin yun. Ayan guys, yung kung makikita nyo, nandyan yung mga fry ng catfish. Ayan. 4 na araw na sila guys. 4 days na nila ngayon. So, may hinihintay tayong ano, mga Tubipex, baka dumating na ngayong araw na to, galing ng Tandag. Si ano nga palang may dala, si Boss Joris Kindika Silab. Yan, shoutout sa iyo boss. Sana madala mo ng mas maaga yung ano natin, pakain natin sa mga isda. Para makakain na sila ng Tubipex. Yan, marami ito sila guys. Ayan. Yan. Nandito sila sa mga gilid-gilid. Ayan.
Pero yung iba guys, medyo kumukunti na sila kasi so sa ano siguro sa kondisyon ng ano natin, kondisyon ng tubig natin dito sa pond kasi naka-concrete pond tayo. So malamig yung tubig kapag naka-concrete pond. Kaya medyo kumukunti na sila. Tapos dito guys, meron naman tayo dito mga balon mollies. Ayan. Bala ko guys, mamayang gabi kukunin ko to sila, tatanggalin ko dito para mailipat na natin sila dito sa dati nilang lagayan kasi i-reset ko na to, pinagana ko ulit yung mga ano natin dito, yung mga rep tab natin. So ayan, mga ano na yan, tumutubig na yan. So naka ano na yung ano natin, naka reset na lahat ng ano natin dito, mga rep tab. So ayan. So nandito pa rin yung walang kamatayang ano natin, swordtail. Medyo malabo pa yung tubig kasi malumot pa yan. Pero baka bukas yan is luminaw na. Ayan. Ayan naman yung mga fry ng mollies natin. Napakadami nito guys. Siguro mga 1,000 to. O kulang-kulang 1,000. Hindi ko lang matansya. Pero napakarami yan. Hindi lang makita yung nasa ilalim. Pero marami yan guys. Tapos meron tayong ano dito. Yung ano natin dito. Yung mga quality nating mga mollies. So yung malalaki yung tiyan. Hiniwalay ko muna. Baka mag-lay sila ng fry. So sad to say wala pa, mga 3 araw na sila nandito. Pero ang bala ko guys is tatanggalin natin sila dyan, isilalagay natin dito sa isang rep tab. So yan, dito nakalagay yung mga ano natin, yung mga balon mollies natin dyan. Tapos dito naman nakalagay yung mga ano natin, mga long body mollies natin dyan sa dalawang tab na yan. So ganun pa rin guys. Excuse me. So ganun pa rin, ayan, mga mollies natin nandiyan dyan. So ganun pa rin, ayan, may mga ano tayo dyan, may mga ano, danyos tayo dyan. So dito ko linagay yung mga female para makondisyon sila. Ayan. Medyo malalaki na rin to guys, may mga breeder size na rin dito. Ayan. Ang sakit, nalalamunan ko guys. Tapos dito naman meron tayong isiniparate na ano, albino na polar parrot diyan. So ganun pa rin, wala namang pinagbago. Meron din tayong mga ano diyan, mga box. Tapos meron tayong breed dito ng ano, beta. Yan. Hindi ko nga lang alam kung nag-success to kasi parang wala akong nakikitang fry. Sa sobrang dami niyang linay na itlog ngayon, wala akong makitang fry. So parang palpak na naman to. Pangatlong beses ko nang i-breed to, wala akong nakikitang fry. Baka i-reset ko rin to bukas, tanggalin ko lahat ng mga dumi dito at lagyan ko ng panibagong tubig. Yan. So observe, ano muna, tingnan muna natin to hanggang bukas. Kapag wala talaga akong nakitang price, tatanggalin ko lahat ng tubig dito. At lalagyan natin ng panibagong tubig. At ikukondisyon natin itong lalaking beta at yung babae. Yan. So dito guys, wala naman, may ano lang ako dyan, may beta lang pinapalaki dyan, grow out ng beta. Yan, wala na. Wala nang iba. Tapos dito naman yung mga marami nating convict yan. So hanggang dun, puro convict yan. Tsaka yung mga ano nating pang out nating mga mollies, mga swordtail, halo-halo na sila dito. Lahat ng nandito is pang out. Yan. At yung ating main tank guys is, ang laman nito is ang tilapia. So wala pa akong nabibiling feeds, so baka mamaya pang gabi. Pero kanina pinakain ko naman to sila. Yan. So naka-flowing pa rin yung tubig dito sa taas. May nanggagaling dito, paakyat yun oh. Yan. Pinahinaan ko lang guys kasi delikado sa mga catfish natin, sa mga fry. Yan oh, hina lang ng ano natin. Yan oh. Mahina lang. Yan, mahina lang para makontrol natin yung tubig. Tapos ayan naman yung overflow natin. So lahat ng mga exist na mga sobrang tubig dito at saka dito. So dito tatapon yan, diyan. Ayan oh, kung nakikita nyo, tumatapon siya.
Yan, kaya kahit umulan ng malakas, tatapon lang lahat ng tubig dyan. So, walang problema. O, yan. So, medyo humaba na yung video natin guys. So, next time, sa susunod naman, update ko kayo guys kung anong mangyayari sa mga fry natin ng catfish. So, cut na natin dito yung video. Salamat.